Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright. Kamusta po kayo mga kababayan, mga ka-PBA? Konting update lang po rito sa Philippine Basketball Association. Kabubukas lang po nila noong August 18 nung linggo, no? Kung saan ginanap yung opening ceremonies at napakakulay, napaka-successful at sinundan ito agad ng unang laro, kaisa-isang laro noong linggo sa pagitan ng laro o laban sa pagitan ng koponan ng Meralco Bolts at ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Alright, ang nanalo sa kanilang dalawa ay ang Meralco Bolts. Okay? 99-94 po ang final score po dyan. Kung saan ang unang-unang 4-point shot ay naitala ni Chris Banchero. Chris Banquero. Okay, at sumunod na iba, no? Si Paul Lee, meron din. Si kalimutan ko yung sa Meralco. Okay, meron pa isa sa Meralco, no? Okay. Pero nanalo po dyan sa laban po niya ay ang Meralco over Magnolia. 99-94 po. Ang tinanghal po na best player of the game, kung walang iba kundi itong kanilang import po ng Meralco Bolts, si Allen Durham, na mayroong 20 points at 16 rebounds. Yan po, si Allen Durham, ang best player of the game nung linggo. Alright? Yan po yung nung August 18. Ngayon, nung August 20, dahil nga po at tataka kayo bakit Tuesday merong PBA. Ngayong elimination round po ay araw-araw po except Monday. Monday lang ang pahinga. Okay? So, linggo, Martes, okay, August 20, naglaban naman po ang Blackwater Boxing at ang Rain or Shine Elasto Painters. Nanalo po ang Rain or Shine Elasto Painters po dyan, 110-97. Alright? At ang ating best player of the game, walang iba kundi ang import ng Ross ng Rain or Shine, si Aaron Fuller, na nagtala ng 24 puntos, 19 na rebounds, 9 out of 11 from the field, at merong efficiency ratio na 22 plus minus 22, ano? Alright. At dumako naman tayo dito sa laban naman ng Northport at TNT. Okay? Second game to, no? Nagwagi po ang TNT Tropang Giga laban dito sa Northport Batang Pier. Okay? Ang final score 101-95. Alright? Tinanghal na best player of the game, malupit pa rin to, no? Ang kaliweting Kobe Bryant look-alike. Ang import po ng Tropang Giga, natuloy din to, no? Hindi kasi siya yung original na na pinili, pero natuloy din siya. Etong si Ronde Hollis Jefferson or RHJ with 32 points, 10 rebounds, 5 assists, 4 steals and 4 blocks. Malupit pa rin, ano? Okay. Ayan. Okay. August 21, Miyerkules. Okay? Laban ng Converge at ng Terra Firma. Ito, medyo inabangan to dahil nga merong bagong players ang Terra Firma. Itong si Christian Standhardinger at saka itong si Stanley Pringle. Okay? Unfortunately, hindi nag-click, okay, yung chemistry ng Terra Firma, okay? At sila'y nabigo sa laro.
Nanalo po ang Converge. Tambak, 127-95. Okay? Maganda naman ang laro ni Stanley Pringle at saka ni Christian Standhardinger. May mga puntos, nakapuntos naman. Kaya lang ang naging problema nila, sabi mismo ni Wami Chongson, ay yung chemistry dahil unang-una pa lang beses nila naglaro sa actual game. Well, kasi iba kasi yung practice, iba yung actual game. So sa actual game, maaaring sa practice may maayos kayo. Pero pag in-apply nyo na sa actual game, syempre maraming factors na papasok ngayon dyan. Okay? So, mag-iiba ang timpla ng laro ninyo, no? Plus pa yung kalaban, laro ng kalaban. Kung maganda ang laro, wala na. Medyo maapektuhan din ang inyong laro. Lalo na yung chemistry na tinatawag ninyo, no? Yung gelling, yung pagkakilala nyo sa isa't isa sa loob ng court, hindi pa gano'n masyadong ka-established, no? So, medyo naapektuhan siguro kaya siguro sila natambakan. Although they scored well, pero natambakan sila. Okay? Converge ang nanalo po dyan. 127-95. Okay, player of the game. Wow! So far, ito ang pinakamataas na scoring ng isang import this conference, Best player of the game si Scottie Hobson, ang import ng Converge Fiber Xers. Scottie Hobson po, hindi Scottie Thompson. Marami nagkakamali. Scottie Thompson. Import ika si Scottie Thompson. Di ba sa Hinebra yun? Scottie Hobson po, Scottie Hobson. Okay, so 46 points, 8 rebounds, 3 assists, and would you believe this one? 3 out of 3 from the 4-point area. Alright? So, nakatatlo po siya, no? Na sunod-sunod. Alright? Yan po si Scottie Hobson. Okay. August 21 pa rin po, second game. Phoenix Fuel Masters versus the San Miguel Beermen. Nanalo po ang San Miguel Beermen 111-107. Okay? Yan po. Nanalo po ang San Miguel po rito. Tinanghal na best player. Walang iba kundi dito si The Kraken. Grabe, no? 111-107 final score. Pero siya nakapagtala ng 37 points. Siya ba yung import? 37 points, 24 rebounds, 14 out of 18 from the field. Siya na import no? Although may import talaga official ng San Miguel, si Jordan Adams. Jordan Adams is hindi siya dapat kasi ang kailangan na import ng San Miguel, mga kababayan. Okay lang din naman yung explosive, yung magaling, heavy scorer. Pero okay din sa kanila yung hindi rin masyado not flashy, hindi masyado explosive, pero effective. May utak, nag-iisip yung import nila. Okay? Kung kailangan ipasa, hindi niya napipilit. Okay? He is looking for good opportunities para sa kanyang sarili na makascore. Yung sigurado siya. Okay? Kaya naman, itong si Junmar ang naka-score ng marami. No? Naka-score din naman ng marami-rami itong import nila. Pero mas maraming na-score itong si Junmar Fajardo. Coming off from the pass, no? Passes, assists from his teammates, lalo na dito kay Jordan Adams. Alright? Okay, August 22, Thursday, NLEX Road Warriors versus the Blackwater Bossing. 104-87 ang final score po natin dito. Nanalo po ang NLEX Road Warriors. 104-87. Okay? Ang ating best player, si Robert Bolick. Okay?
24 points, 9 rebounds, 11 assists. Kulang lang isang rebound, double-double na, no? O, triple-double na, no? 8 out of 12 from the field. Yan po. Si Robert Bolick, tinanghal na best player of the game sa laban ng NLEX versus Blackwater Bossing. Alright. Group. Second game. Okay, August 22. TNT Tropang Giga versus Meralco Bolts, ang magkapatid. Nanalo po ang TNT Tropang Giga ng 20-point lead over Meralco Bolts 93-73. Okay. Ang tinanghal na best player of the game, si JP Eram, si Poy Eram, na may 50 o nagtala ng 15 points, 6 rebounds, 2 block shots, 4 out of 7 from the field. Yan po. Si JP Eram or si Poy Eram ang ating best player of the game. Okay. Punta naman tayo mga kabayan dito sa team standings. Wala pa naman masyadong pwestuhan, ano? Kasimula nang naman eh. Okay, sa Group A. Okay? Ang TNT may dalawang panalo na. Dalawang sunod na panalo na itala nila. So, 2-0 na sila. Followed by Converge. Meralco. Ang Converge is 1-0. Ang Meralco, tig-isang panalo, tig-isang panalo at talo, no? 1-1. Ang Magnolia, Northport at Terra Firma, wala pa rin pong panalo as of now. Ang maipapakita lang nila ay isang talo, no? So 0-1 sila pare-pareho, no? Now sa Group B naman, Group B. Okay? San Miguel with 1-0, Rain or Shine 1-0, NLEX 1-0, Phoenix Fuel Masters 0-1, Blackwater Bossing 0-2. Dalawang sunod na talo na to, no? At ang Barangay Ginebra, hintayin pa natin maglaro. May laro sila sa Sabado, 24 ng Agosto. Okay. Napunta tayo sa schedule. Again, itong format natin, no? Dalawang grupo. Top 4 teams per group ang kukunin. Okay, sila yung mga magiging 8 yan, ano? So, papasok sila sa quarterfinals. Crossover yan. 1 meets 4, 2 meets 3. Doon sa magkabilang grupo, no? Okay, tapos walang twice to beat advantage. Best of 5 sa quarterfinals. Sa semifinals, best of 7, at saka sa finals, best of 7 din. Okay, so ganun yung format natin ngayon, mga kabayan, ano? Okay. So, punta tayo sa schedule. Okay, punta tayo sa scheduling natin, ano? Bukas, August 23, Friday, first game natin at 5 p.m. sa Smart Araneta Coliseum. Maglalaban po ang Northport Batang Pier at Terra Firma Jeep. Alright? So, tatangkain itong dalawang teams na to na makakuha ng panalo, no? Okay. Sige. At ang second game naman natin at 7:30 p.m. Smart Araneta Coliseum pa rin. Magnolia Chicken Templados Hot Shots at ang Converge Fiber Xers. Alright? So, susubukan naman ng Magnolia na makapagtala ng una nilang panalo over dito sa Converge Fiber Xers na may panalo ng isa. Okay? Ngayon, pagdating na Sabado, sa Candon, Ilocos, okay? Hindi ko lang alam kung Ilocos Sur to o Ilocos Norte, pero sa Ilocos o sa Candon, alas 6 ng gabi, maglalaban naman po, provincial game po ito, maglalaban naman po ang Rain or Shine Elasto Painters at ang Barangay Ginebra San Miguel Gin Kings. Okay? So, yung mga taga Candon dyan, punta na kayo. Maglalaro po dyan ng Ginebra at saka Rain or Shine. Okay? Okay. Balik tayo sa Maynila. August 25, Linggo. Okay?
Unang laro natin, 5 p.m. sa Smart Araneta Coliseum pa rin. Phoenix Fuel Masters at NLEX Road Warriors. Okay? Ang Phoenix wala pang panalo, no? So, itatangkain nila na kumuha pa o pumitas ng unang panalo nila. Pagdating naman ng second game, August 25 pa rin, Linggo. It's gonna be the San Miguel Beermen versus the Blackwater Bossing. Makapagtala na kaya ng isang panalo. Una nilang panalo, itong Blackwater Bossing. Siya nga pala sa elimination round, 2 beses magtatagpo yung mga kupunan. Okay? So, a total of 10 games. Okay, 10 games per team ang lalabas dyan, mga kababayan. Tapos yung mga binanggit ko na kanina hanggang sa finals, yung ganun ang format natin. Okay? So, yan po ang ating mga PBA updates, mga kababayan. At muli po ako magbabalik sa mga susunod pang mga araw para bigyan kayo ng updates tungkol dito sa mga laro sa Philippine Basketball Association or PBA, mga kababayan. Patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel, ang Talking Toshi TV, at i-like and follow nyo na lang din po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV rin po. Huwag ko kayo mahihiyang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Madali lang naman po, just hit the subscribe button at magiging updated na po kayo sa ating mga ibinabalita tungkol dito sa ongoing Governors Cup Season 49 ng PBA. Alright? Patuloy po kayong tumutok dito sa ating channel dahil dito sa Talking Toshi TV, hindi iniuulat ang balitang huwad. Maraming salamat po, paalam po, at magandang araw sa inyo lahat.